Again, good morning, good afternoon, and good evening to everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and we are one. So tayo nagpapatuloy sa diary entry number 890. We started it yesterday for the first part. Medyo mahaba lang kasi kaya chinap-chop natin para hindi masyadong malunod tayo sa content niya. So, the next point in this entry is, i-review lang natin. The love of God makes a soul free. She is like a queen. She knows no slavish compulsion. She sets about everything with great freedom of soul, because the love which dwells in her incites her to action. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapalaya sa isang kaluluwa. Katulad ito ng isang reyna, hindi namimilit. Ang lahat ay inihahanda niya ng may kalayaan ng kaluluwa, sapagkat ang pag-ibig na nananahan sa kanya ay nagtutulak sa kanya sa pagkilos. Again, the main topic here is love, pag-ibig. Kahapon, sabi natin, ang pag-ibig na ito ay parang si King Midas, no? Lahat ng hawakan niya nagiging ginto. Sapagkat punong-puno siya ng pagmamahal, kung ano ang kanyang naisin, nagaganap. Of course, ito ay mga bagay na mapuputi lamang sapagkat ang pag-ibig ay positive virtue, no? Isang bagay na maganda. Kaya ang bubunga rin nito ay maganda, yung pag-ibig. Ngayon, sabi niya, kahit ang pag-ibig na ito ay ang pag-ibig na ito ay hindi nakasisikil, no? It is not hindering us, it is not preventing us from a certain thing, no? Hindi tayo nito ikinukulong. It is not imprisoning us. Ang pag-ibig na ito ay malaya. Ginagawa niyang malaya ang kaluluwan. Parang sa isang mag-asawa. Bagamat sila'y nagmamahalan, bagamat sila'y iisa, binibigyan pa rin niya ng kalayaan ang kanyang kabiyak sa maraming bagay. Hindi niya, halimbawa, if the other one, lalo na yung babae, no, ay gusto pa niya na payabungin ang kanyang talento, ang kanyang karir, no? So, bibigyan ng kalayaan ng lalaki yung babae para magawa yun, no? Hindi dahil sa pag-aasawa nila, ititigil ng babae ang kanyang mga ambisyon, yung mga gusto niyang gawin sa buhay, no? Dahil ipipirmi siya sa bahay. Because that was, ganun nung una, no? Parang nagtatapos na ang karir ng isang babae kapag siya'y nag-asawa na, no? Kasi ang paglilingkuran na lang niya ay ang kanyang asawa at anak, no? That was then. Pero sabi nga, ang pag-ibig ay dapat na hindi ka ikinukulong, ini-imprison. Dapat malaya pa rin siya, no? So the love of God makes a soul free, no? Hindi dahil sa pagmamahal ng Diyos, hindi niya sasabihin, o ganito ang gawin mo dahil ginagawa at ibinibigay ko sa iyo ang lahat, no? Ibalik mo ito sa pamamagitan ng ganito. Hindi mo na pwedeng gawin ang mga bagay na yan, kailangan ito lang, no? So, she sets about everything with great freedom of soul, because the love which dwells in her incites her to action. So the soul knows what it needs to be done. Kung ang kaluluwa ay pinili na maglingkod sa Diyos, kung ang kaluluwa ay pinili na mahalin din ng Diyos, no? Iwanan ang mga bagay na tingin niya ay hindi makabubuti dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, maganda yon. Pero ang kaluluwa, hihintayin ng Diyos na abutin yung level na yon. Ibig sabihin, if the soul is not yet prepared to
itakdak, no, or lakarin yung landas patungo sa kabanalan, hindi ka papipilitin ng Diyos, no? At napakaraming tao ang ganyan sa buong mundo. Ilan lang ba naman yung nagdesisyon na tahakin talaga ang kabanalan, no? Konti lang yan. Yung talagang seryosong seryoso. Even those devotees of the divine mercy, kokonti rin lang ang nag-aalay ng sarili, ng ganap, no? Pero ang Diyos na mapagmahal, hindi yan i-impose sa'yo o dapat ako lang ang mahal mo. Hindi niya sinasabing ganon. Bagamat ang gusto ng Diyos ay ganoon, di ba? Gusto niya na siya lang ang mahalin. Gusto niya siya lang ang paglingkuran natin. At ang paglilingkod na ito ay sa pamamagitan din ng pagmamahal sa kapwa. No, hindi yan one-sided na loving God, no, sa lahat-lahat at kalimutan ng kapwa, kundi ang sabi niya, love God above all and love your neighbor as you love yourself. But if the soul is not yet ready to love God above all, no, hindi ka pipilitin kung nabubuhay ka pa sa kasalanan, at humingi tayo ng kapatawaran, patatawarin tayo. Tapos kapag bumalik tayo dun sa nakaraan, buhay natin, magkakamali ulit tayo, patatawarin ulit tayo ng Diyos, no? Kung bagang, ibig lang sabihin ay, depende yan sa kaluluwa. Kung ang kaluluwa ay nagkakamali, lagi pa rin welcome. Kung ang kaluluwa ay nagpapatuloy sa paglalakbay patungo sa Panginoon, nagagalak din ang Panginoon. So we will not be forced, no? Hindi tayo pipilitin ng Diyos na ibigay natin ang lahat. Bagamat napakaganda na ibigay natin ang lahat, complete surrender of ourselves to God. No, yun talagang complete detachment from family, from material world. Yun na yung pinakasukdulan o kaganapan ng ating pagmamahal sa Diyos. Subalit kung hindi pa natin kayang ialay ang sarili natin sa ganong antas, at tayo ay nasa proseso pa ng maraming pagharap sa pagsubok, maraming gusto pa tayong nating mag-explore ng maraming bagay, no? Hindi tayo pipigilan ng Diyos. Mahal pa rin tayo ng Diyos. Subalit ang nanaisin niya pa rin sa atin ay ang ating kaligtasan, ang ating kabanalan, at in the end, yung makabalik tayo sa kanyang piling, no? Again, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nakasisikil sapagkat ipinapahintulot nito na tahakin ang kaluluwa kung saan niya nais maglakbay. Sapagkat sa dulo ng lahat ng ito, magkikita at magkikita pa rin tayo ng ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng sense of parang pagbabalik loob, no? Magkakaroon pa rin tayo niyan. At kung sa dulo ay marami pa tayong mga kailangang pagbayaran sapagkat napakarami nating inutang sa ating Panginoon, bibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na tayo ay makabayad. Hindi sa paraang katulad ng naniningil ng utang, hindi sa paraang sapilitan, no? Kundi kung papaano magiging magaan ang payment terms. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakasisikil. Ito ay nagbibigay sa atin ng kalayaan upang gawin ang mga bagay. Sapagkat sa pamamagitan ng ating kalayaang yon, mas doon natin makikilala ang ating sarili at mas doon natin makikilala